Dear Tita El, good evening po sa inyo at sa mga taga-subaybay. Ako po ay nagtatrabaho bilang secretary para sa manager ng aming company. Matagal na rin po ako sa company na ito at mga 3 years ko na siyang boss. Tita El, kami ng boss ko po ay merong relasyon. Naisip ko nung una na wala naman kaso dahil single naman kami parehas. Siya po ay 36 habang ako naman ay 27 years old. Malaki rin ang agwat pero naisip ko single naman kami kaya wala namang kaso. Yun nga lang po Tita El, maraming di gusto o pabor sa setup namin na ganito. Marami ang nagtataas ng kilay sa amin nung nalaman nila. Hindi naman kami nagpi-PDA or public display of affection sa office pero madalas kaming sabay na umuuwi. Wala rin namang magagawa yung mga kasamahan namin dahil siya ay boss naming lahat sa department. Wala rin naman kami napag-uusapan tungkol sa kasal o pananagutan kung sakaling ako man ay mabuntis. Yun nga lang, masama ang tingin sa akin ng marami at napagchichismisan na rin ako na social climber at user daw ako. Tita El, ano po ba dapat ang gawin ko? Dapat bang tapusin ko na lang ito? Nagtatanong, Lani ng Amadeo, Cavite. Lani ng Amadeo, Cavite. Unang-una, masarap ang kape sa inyo. Pangalawa, Lani ng Amadeo of Cavite. Sabi nga nila, 'di ba? If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Anong ibig sabihin nun? Kung hindi mo kaya yung mga chismis na gine-generate ng mga AI marites sa inyong kumpanya, di baka it's time na isa sa inyo ay mag-resign at maghanap na lang ng trabaho somewhere else. Since yung jowa, ang manager, maybe ikaw yung kailangan na move ng company. Kasi there's no pleasing other people, especially kapag kaganyan. Kasi siguro, kahit pa sabihin mong, grabe naman, bakit sila nang mamaliit? Yung leveling kasi, alam mo yon, marami siguro magsasabi, hindi sila match, no? Boss, pagkatapos, secretary, manager, tapos sekretarya niya. 'Di ba? So baka ganun yung isip ng tao. Although ang pangit ng pag-iisip nila para sa dalawang taong nagmamahalan lang naman at hindi naman sinasadya na naging boss mo nga siya, hindi natin maaalis yun. We cannot control yung kanilang pag-iisip nor their actions towards both of you. Ang pwede nyo lang makontrol ay yung mga sarili ninyo, baka mamisikal or something, or umabot tayo sa sagutan, 'di ba? Kung hindi mo kaya, one, maybe you should move ng pinagtatrabahunan. Pangalawa, kung nag-generate ba sila ng chismis, if they talk behind your back, talaga sobrang below the belt na, may HR naman tayo Hindi ba? May human resources tayo para doon nyo isettle yung mga ginagawa sa iyo ng mga katrabaho mo. If you feel na they talk behind your back because magjowa kayo ng boss nyo, i-HR mo, gumawa ka ng incident report na ganito, ganyan. Pero sana, ikaw mismo nakarinig. Kasi ang hirap ng hearsay lang. You'll never know if that middle person siya lang pala yung nag-iimbento ng chismis towards you and employee letter A, B, C, D, E, F, G. O hindi ba? So sana, first hand mong narinig. Kasi ang hirap din di ba? Pero kung praning ka na talaga sa mga ganyan at talagang hindi mo na tinetake at di mo na carry, lipat ka na lang ng trabaho. Pagdating naman doon sa part na hindi nyo pa pinag-uusapan ang kasal or pananagutan sakali man that you get pregnant, that's a bigger problem. Kung magpapakasal kayo, talagang dapat isa sa inyo umalis ng kumpanya because most companies, hindi nila inaalaw ang mag-asawa or even magkamag-anak sa iisang kumpanya.
may HR policy na ganyan. And karamihan ng mga kumpanyang alam ko ay ganon ang practice. 'Di ba? So, up to you. But if you ask me, lipat ka na lang ng trabaho para tumigil na mga marites. Kung carry mong hindi kayo together umuwi. O di ang ganda, susunduin ka naman niya kung saan ka nagtatrabahong bago. Haba ng hair ni bakla. Diba, Lani ng Amadeo Cavite? Tapos mag-coffee date kayo in Amadeo because masarap nga ang kape dyan. Okay?